Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-uusapan ng tungkol nga po dito sa first day po ng Summer Olympic ng Itbulaga na nagulat lang ako mga Kadabarkads dahil pumalo lang naman ito ng 14 million views. Ayan, nilalagay ko na lamang po sa mga screen po ninyo. So, grabe po talaga ang hatak ng mga Dabarkads natin sa mga televiewers, maging sa online viewers. Samantalang pag-usapan naman natin ang kaganapan sa mga singing queens natin kagabi para po yan sa gala night na kung saan talaga naman pong sobrang dami pong umattend dito, and nung nag-perform na po ang mga singing queens natin, nakita nga natin yung mainit na pagtanggap ng mga audience sa kanila. So nakakatuwa lang dahil kahit na hindi na natin sila madalas nakikita sa programa pong Itbulaga, meron pa rin pong mga project na nakukuha ang mga singing queens natin. Siyempre, under pa din po sila ng TBJ Production. Pero, ang mga project ay sa labas na po ng Itbulaga. And pansin ko lang sa naging performance po ng mga singing queens natin, mas lalo po silang gumaling mga Kadabarkads dahil 101% lang naman yung binigay po nilang performance para po sa event na to ng gala night. So grabe mga Kadabarkads, no? Deserve talaga nila ng matinding spotlight para mas lalong makilala, and syempre marami pong mas magtiwala sa kanila mga Kadabarkads. Kaya ngayon pa lang, congratulations sa mga singing queens natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang kaganapan po kahapon kay Bossing Vic Soto. So kahapon po mga Kadabarkads, meron pong inatendan na isang event. Si Bossing kasama syempre si Ma'am Pauline and si Tali. So parang may kaugnayan po ang event na to kay Tali, na kung saan makikita nga dito na may mga ibang magulang din po mga Kadabarkads na present. So all out support lang naman si Bossing Vic Soto and si Pauline Luna Soto dito po kay Tali kung anumang event ito. Samantalang next topic, sa mga nagtatanong at nangangamusta po kay Roel Carino mga Kadabarkads, nagpapagaling na po siya sa kanyang medical situation na hindi po ma-disclose kung ano ba talaga ang sakit nitong si Roel Carino. So deserve niya naman mga Kadabarkads, 'di ba, ng privacy para hindi po ito isiwalat sa publiko. So yung mga concert at mga schedule po ni Roel Carino mga Kadabarkads ay kasalukuyan pong postpone muna dahil kinakailangan pong tutukan muna yung medical condition or situation nitong si Roel Carino. And nag-inform na din po ang mga admin ng Roel Carino Fans Club na kung saan ay okay naman po ang kalagay ni Roel. Yun nga lang, kinakailangan po ng matutukan at maging maayos na itong pakiramdam po at sitwasyon ni Roel Carino. So pagaling ka at bumuhos nga po yung mga post dito sa mundo ng social media na nagsasabing magpagaling nga daw po or get well soon, Roel Carino. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang ganap dito po kay Jerome Ibardome mga Kadabarkads. Sabi nga ng isa sa mga matinik po na producer po nitong si Jerome Ibardome, na si Ma'am Christina Ignacio, sabi niya, Geromantics Global Chapter Heads Online meeting with our very own Jerome Ibardome. Kahit busy, kahit pagod, sinisiguro niya na matupad ang mga commitments niya. Thank you, Jerome, for spending your time with us. Marami pang kulang at marami pang darating. Geromantics Global is united by love. Hindi namimirata at hindi magpapapirata because we share our common goal, and that is the support Jerome till the end. So, nakaka-happy lang mga Kadabarkads dahil talaga namang nakita na sumpungan po ni Jerome Ibardome ang totoong pamilya mga Kadabarkads sa pamagitan po nitong mga Jeromantics chapter na lagi pong nakaalalay at sumusuporta po
sa kanya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Paulo Ballesteros. I'm sure marami po naghahanap at nakakamiss sa kanya dito po sa programang Itbulagano. Huwag kayong mag-alala dahil baka mamaya present na po itong si Paulo Ballesteros sa programang Itbulaga. Hindi po talaga kompleto pag walang Paulo Ballesteros sa Sugod Bahay, 'di ba, or sa Sugod Mall. Dahil kalog na kalog din talaga itong si Paulo Ballesteros eh. Kabi-kabila ba naman kasi yung mga project niya dito po sa labas ng Itbulaga. Ganon din po si Ryan Agoncillo. So nakakatuwa lang dahil kahit na meron silang trabaho hosting sa loob ng Itbulaga, 'di ba? Meron po silang trabaho rin sa labas ng naturang programa. At ang nakakatuwa dito, ang TBJ Production, hinahayaan po sila na magtrabaho at gawin yung ibang mga project na ino-offer sa kanila. Sobrang grateful and talagang blessed ng Dabarkads natin sa kanilang management. Hindi po sila istrikto unlike ng ibang mga programa, di ba? Na dapat dito ka lang, huwag kang tatanggap ng ibang project. Pero ang TBJ Production talaga naman pong love na love ang mga Dabarkads natin kasi naintindihan po nila na kailangan talagang kumita, kumayod, 'di ba? Hangga't merong nag-o-offer dahil sa taas ba naman ng bilihin ngayon mga ka-Dabarkads, 'di ba? Sana abot ang 1,000 mo. Isang ikot lang 'yan, ubos din 'yan agad, 'di ba? Kaya kailangan po ng extra income sa panahon ngayon ng krisis. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga ka-Dabarkads ang tungkol dito sa isa sa producer po ng programang Itbulaga. Walang iba kundi po si Mr. Manny B. Pangilinan, di po ba? So napapabalita po kasi mga ka-Dabarkads at mismong ang TV5 po ang naglabas ng balita ukol dito. Di ba po ang may-ari ng Maynilad mga ka-Dabarkads ay si Mr. Manny B. Pangilinan? So pinapagmulta daw po ng 54 million financial penalty para po sa Maynilad. Sabi nga dito, pinatawan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang Maynilad Water Service Inc. nangaabot sa 54.2 million financial penalty kaugnay ng water service interruptions sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque sa Metro Manila at Imus at Bacoor sa Cavite. Ayon sa MWSS Regulatory Office, ipapatupad ang multa sa pamamagitan ng bill rebate na katumbas ng 327.96 kada apektadong water service connection. Dapat itong mag-reflect sa bill ng mga consumers sa Mayo. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng Maynilad na may kaugnayan ng water interruption sa prolonged at challenging variability sa raw water quality sa Laguna Lake noong amihan season. Tiniyak naman ng water service provider na tatalima sila sa desisyon ng MWSSRO. We will work closely in the implementation of the rebate program for the affected consumers or customers and in providing the necessary information through the scheduled public information drive, anila. So yan naman po, willing naman po mga ka-Dabarkads na tumalima ang Maynilad or itong si Mr. Manny B. Pangilinan. So paano mga ka-Dabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.